Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Bagyong Basyang nagpabaha ng malala sa Iligan. Hala ka, Ginoo ko! Pagsik ng bagyo, humagupit din sa Surigao del Sur at Cagayan de Oro. News 5 Exclusive. Jeepney driver na pinatatawag ng LTO matapos mag-counterflow, natuntun ng News 5. Ang kanyang paliwanag sa nag-viral na away kalsada, abangan. Bukod kay Boy Bella, heto naman si Boy Paldo. Yari yan kay Yorme dahil sa paninikwat ng tanso. Sa pulsa video, ang babaeng yan, aksidenteng natamaan ng kapatid niyang namamaril ng daga. Pinay tennis star Alex Ayala umabante sa semifinals ng Abu Dhabi Open Doubles kasama ang pambato ng Indonesia. At eto na nga, kapatid star Rabin Angeles gaganap na geng-geng sa isang bagong drama anthology. At Mark Heras, bakit kaya umiiyak sa pinost niyang video? Mga kasama niyang artista nagpakita ng suporta. Nang hunting ng daga sa kanilang bahay ang isang lalaki sa Maynila. Pero imbes na daga ang barilin, aksidente niyang nadali ang kanyang kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sa kuha ng CCTV na ito kagabi, makikitang 25 anyos na babae na buhat-buhat ng isang lalaki palabas ng eskinita sa barangay 867, Pandacan, Maynila. Duguan ang kaliwang paa niya dahil sa tama ng bala. Ayon sa isa sa mga rumisponde sa biktima, ang nakabaril sa biktima ay ang sarili niyang kapatid na lalaki. Gabi-gabi raw itong namamaril ng daga sa kanilang bahay. Pag-responde namin doon nung una, pangatlong beses, naririnig namin doon ang sabi-sabi doon usap-usapan, mamaril daw talaga ng daga yun. So, gabi-gabi. Pagka-uwi na daw ng bahay, so parang pahinga, namaril daw yata ng daga. Tapos hindi sinasadya na tama niya yung kapatid. Matapos ang insidente, makikita sa CCTV ang pulis na bitbit ang na-recover na 45 kalibre ng baril at isang airsoft. Batay sa salaysay ng biktima sa mga pulis, matapos maglaba at kumain ng hapunan, nakarinig daw ang babae ng putok ng baril. Pagkatayo nito, nawalan daw siya ng balanse at napansin na lang niyang dumudugo ang kanyang kaliwang paa. Kasalukuyang pa rin nagpapagaling sa ospital ang biktima. Ayon doon sa mga kapatid, baka maputulan or bakalan yung paa. Patuloy ang manhunt operation ng mga pulis sa kapatid ng biktima. Inaalam din ng mga otoridad kung lisensyado ang ginamit na barila. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Binaril naman ng isang senior citizen ang kotse ng kanyang kapitbahay sa Quezon City. Tensyonado ang pagtugis ng mga pulis sa armadong suspect. Narito ang frontline report. Tulis kami dito sa Station 3. Balot ng tensyon ang isinagawang hot pursuit operation ng Police QC sa Barangay Baysa kagabi. Target nila ang lalaking sakay ng kotse na yan. Ay sir, nagtaas ng kamay sir, nagtaas ng kamay. At pagbaba ng lalaki mula sa kotse. Nang masigurong di man lalaban, dito na siya nilapitan ng mga pulis at pinusasan. Ang 64 anyos na lalaki, sangkot pala sa insidente ng pamamaril. Ayon sa Station 3, tinawag sa kanila ang naturang sasakyan nang tumakas ito matapos umanong mamaril. So nung na-corner siya dito, nagkulong siya, hindi siya bumaba, sirado yung bintana, tapos hiniga niya yung sarili niya. Tapos yung sa flash alarm natin is armado siya ng isang unidentified kalibre ng baril. Nakuha sa sasakyan ng suspect ang baril, 6 na magasin at mga bala.
Sa investigasyon, alas 9 kagabi nang may mag-report na pinagbabaril umano ng lalaki ang likurang bahagi ng kotse ng kanyang kapitbahay. Maging ang kwarto, tinamaan din daw. Mabuti na lang at walang nasaktan. Base muna sa initial na investigation natin ay mukhang merong previous po na alitan dahil inaakusahan ng ating suspect yung biktima or yung complainant ng may mga sinasabi siya na i-confirm pa po namin. Nakakulong na ngayon ang suspect. Tumanggi na itong magbigay ng pahayag sa media. Ayon sa pulisya, kumpleto sa mga dokumento ang baril ng suspect. Pero dahil sa nangyari, hihilingin din ng QCPD sa PNP na tanggalan na ito ng lisensya sa paghawak ng baril. Nahaharap ang suspect sa reklamong malicious mischief, paglabag sa RA 11926 o discharge of firearms at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Nagpositibo sa iligal na droga ang mga suspect na naaresto sa pagpatay sa pulis na sinimento sa septic tank sa Bulacan. Inanunsyo yan mismo ng Bulacan Police Provincial Office. 7 suspect na ang hawak ng mga pulis kaugnay sa krimen. Kabilang dyan ang mismong gunman na si alias Mon. 4 na iba pa ang patuloy na hinahanap. January 24 nang unang mapaulat na nawawala si Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. Natagpuan naman siyang patay sa septic tank nitong January 31. Posible umanong may kinalaman ang krimen sa trabaho ng biktima bilang pulis. Medyo masakit po sa mata yung mga accomplishment at saka yung mga intelligence activities ng ating biktima. So we are looking at the possibility na ito pong pagbatay ay wala pong ibang motibo kung hindi job-related na po. Nakikita natin na in a matter of days, the remaining at-large suspects will either surrender or be arrested. Sinita ang ambulansyang dumaan sa EDSA busway kahit wala namang sakay na pasyente. Ang driver niyan meron palang ibang klaseng emergency. Hindi na raw kasi niya napigilan ang tawag ng kalikasan. Narito ang Frontline Report. Inara ng mga kawani ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang barangay ambulance na ito matapos dumaan sa EDSA busway sa kahabaan ng EDSA Santolan. Napag-alaman kasing walang sakay na pasyente ang ambulansya. Ang may emergency, sinubukan pa siyang kausapin sa violation pero di na niya kinaya. Napatalon-talon nung una hanggang nakipagpatintero na siya sa mga sasakyan sa EDSA para maki-CR sa Kamkrami. Nang sumakses, todo pakiusap ang driver. Kuya, ano ba nangyari, kuya? Sir, tawag lang ng kalikasan kaya pumasok na ako eh. So, parang alam mo dito ako sabi ko baka naman makiusap naman ako kasi talaga naman kita niyo naman. Tumawid ako para lang mag-CR. Disregarding traffic sign po, passing through busway. Baka pwedeng sir, yung disregarding traffic sign. Meron naman kung dahilan kung bakit po pumasok sa bus lane. Baka naman po konsiderasyon naman, sir. Pero hindi na siya pinagbigyan ng mga taga-sai. Guminhawa man ang kanyang tiyan, butas naman ang bulsa ni Kuya. 5,000 piso ang multa sa mga hindi otorisadong dadaan sa bus lane. Ilang motor din ang nasita dahil sa pagdaan sa busway. Ang isa, na-question dahil ibang detalye ng plaka sa kanyang ORCR. Din pala, nilagyan ng rider ng tape ang letrang C sa plaka para magmukhang letter O. Para-paraan yarn para di mahuli sa NCAP. Nasa halos 20 ang nahuli ng mga kawani ng SAIC kanina. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Umapaw ang tubig sa mga ilog ng Manalasa ang bagyong Basyang, partikular sa Bayabas, Surigao del Sur. Ang mga bahay nilamon ng storm surge o daluyong. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Napaiyak na lang ang 8 buwang buntis na si Desiree. Sa kasagsagan kasi ng bagyong Basyang, nilamon ng storm surge o daluyong ang kanilang bahay sa tabing dagat. Pira-pirasong kahoy na lang ang natira. Buti na lang agad silang nakalika sa evacuation center bago maglandfall ang bagyo.
Ang problema ngayon ni Desiree, manganganak siya ng walang uuwi ang tirahan. Ako lang nga yung katabang may kay mga nakay ko dayon. Wala balay na hurot na mga gamitan na hurot jud. Isa lang si Desiree sa higit 400 residente o halos 200 pamilyang inilikas sa bayan ng Bayabas. Namahagi na ng food pack sa kanila ang lokal na pamahalaan. Ayon kay Bayabas Mayor Apolonio Luzada, ang importante walang napaulat na nasaktan. Sigurado ako na mayroon mga damages when it comes to agricultural and mga infrastructure. So ngayon, after siguro breakfast, puntahan namin yung lahat ng mga barangays para makonsolidate namin ang mga damages. Dahil din sa matinding pag-ulan kagabi, nagka-landslide na sa bahaging ito ng Bayabas. Agad nagkasa ng clearing operation para madaanan ang natapunang kalsada. Ilang oras ding nagka-brownout pero agad ding naaksyonan. Ang ilang bahay naman sa Tandag City, madaling araw pa lang, pinasok na ng baha matapos ang magdamagan na ulan. Sa bayan ng Cortez, naputol na ang tulay na ito. Para makatawid, naglagay na lang ng kawayan ang mga residente. Ang kalsada namang ito sa Surigao City nagmistulang ilog. Nung bumuhos kasi ang malakas na ulan, mabilis ding umapaw ang dike sa lugar. Hindi rin nakaligtas sa landslide ang mga kalsada sa Agusan del Norte. Humambalang sa daan ang mga gumuhong lupa at nabuwal na puno. Ang mga eskwelahang ito naman sa Baloy sa Lanao del Norte nalubog na rin sa baha. Ang mga classroom puno ng putik at nagkasira-sira na ang mga silya at lamesa. Ganyan din ang sitwasyon sa Malungon Elementary School sa Taraca, Lanao del Sur. Lubog sa baha ang classroom kaya hindi mapakinabangan para sa nagawing evacuation centers. Umapaw na rin ang Taraca River dahil sa lakas ng ulan. Sa pilitan ng pinalikas ang mga residente. Perwisyo rin ang dulot ng pag-apaw ng ilog na ito sa mga motorista sa Misamis Occidental. Hindi kasi madaanan ng mga sasakyan. Bantay sarado rin yan ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Weather update tayo mga kapatid. After 2 beses maglandfall ay humihina po itong bagyong si Basyang. Sa ngayon, ito po ay nasa tropical depression category pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, meron tayong nararanasang mga pagbugso nitong umabot sa 75 kilometers per hour. Ito pong bagyong Basyang ay kakatawid lang sa may area ng Bohol at patungo na dito or malapit na po dito sa southern portion ng Cebu. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran, papunta nga dito sa area ng southern portion ng Cebu sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang bagyong Basyang ay naglandfall kagabi bago mag midnight at yan po ay muli pong nakalabas ng Bohol Sea at via Agusan del Sur at yan po ay tumungo dito sa areas ng Bohol kaninang tanghali at ngayon nga ay kakalabas lang po niya sa Bohol. Nandito na po yan sa area ng Cebu, dyan po sa southern portion ito at inaasahan natin na ngayong gabi yan po ay tatawid dito sa area ng Negros Island region na kung saan inaasahan pa natin ang tuluyang pang paghina niyan. At maaaring bukas, ito po ay maging low pressure area na lamang at hindi na rin po ay magtatagal at maaaring sa linggo kasabay ng pagbugso ng ating amihan, ito po ay tuluyan ng malulusaw. Although nabawasan na yung ating mga pagulan, hindi pa rin po tapos yung ating mga posibleng maranasang pagulan dulot ng pagtawid nitong bagyong Basyang dito po sa ating bansa. Sa katunayan, meron pa rin pong weather advisory ang Pag-asa, meron pa rin tayong mga inaasahang mga heavy at kung minsan intense rains dito po sa Negros Occidental, Antique, Iloilo at area po ng Guimaras. Although nabawasan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito, particularly sa mga areas na mabababa, malapit sa ilog at katubigan at mga bundok na lugar at possible po yung ating mga flash floods and landslides. Ganun din po yung ating mga aasahang pag-ulan, meron din tayong mga possible na katamtaman at kung minsan malalakas sa pag-ulan sa mga areas ng Palawan, Negros Oriental, kasama po dyan ng Cebu, Bohol, Siquijor, Aklan at Capiz. Ang natitirang bahagi naman ng Mindanao,
maula pa rin po ang ating panahon at possible pa rin yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan, particularly ang hilagang bahagi nito at rehiyon ng Caraga, maging dito po sa areas ng Visayas, yung natitirang bahagi nito. Pero kung mapapansin nyo, meron na po tayong tinatawag na indirect effect ng pagtawid nitong bagyong Basyang. Nagkakaroon na po tayo ng mas mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa eastern section ng Luzon, kasama po dyan ang Bicol Region, maging dito sa Central Luzon, ang eastern section nito, ang area po ng Calabarzon, maging dito sa eastern section ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Isabela, Cagayan, maging dito sa area ng Aurora. At inaasahan nga natin, sa darating na linggo hanggang Lunes, meron tayong malawakang bugso o malakas na pagbugso ng amihan o northeast monsoon na kung saan yan po ang magdudulot ng mas malamig na temperatura. So paghandaan po natin yan. Magsisimula po yan sa linggo at mas lalakas pa sa darating na Lunes at sa mga susunod na araw. So mas lalamig pa po yung ating panahon sa mga susunod na araw. At kadalasan nga hanggang unang bahagi ng Pebrero na itatala yung ating pinakamalalamig na temperatura kapag panahon ng amihan. So paghandaan po natin ang posibleng paglamig ng panahon sa susunod na linggo. Dito nga sa Metro Manila, maliwalas ang panahon natin ngayon, pero bukas, mas maulap na po ang panahon natin at mas tumataas yung ating tsansa ng pag-ulan. Possible po yung ating mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan at magpapatuloy pa po yan sa linggo. Dahil yan sa epekto ng ating inflow ng hangin na patungo dito sa ating bagyong Basyang na kung saan yan po yung tinatawag nating indirect effect. Although hindi kasing dami ng pag-ulan na naranasan natin sa bagyong Basyang, mag-ready pa rin tayo sa may mga lakad o may magagawin ngayong weekend, isaalang-alang po natin ang mga posibleng pag-ulan dito po sa Metro Manila at sa mga karating lugar nito. Ganun po, din po sa ilang bahagi ng Calabarzon at maging sa ilang bahagi ng Central Luzon. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Sa ibang balita naman, abala o distraction ang tingin ni Pangulong Bongbong Marcos sa isinampang impeachment complaint laban sa kanya. Happy rin daw siya na binasuran na ngayon ng House Committee on Justice. Nasa frontline ng balitang yan si Reynel Pawid. Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Masaya raw siya ngayong ibinasura ng House Committee on Justice ang reklamo dahil insufficient in substance. I'm glad that, of course, I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. The House is doing their job. I'm happy it's done. Pero ayon sa chairperson ng komite na si Congresswoman Jervil Luistro, hindi pa pwedeng sabihing patay na ang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa Lunes, February 9 pa kasi mag-aaproba ng committee report saka itatransmit sa plenaryo. At pagdating sa plenaryo, pagbobotohan pa ng mga kongresista kung kakatigan nila o hindi ang desisyon ng House Committee on Justice. 1/3 o 105 na boto ang kailangan para tuluyang mabasura ang impeachment. Sa kabila niyan, giniit ng Pangulo na nung lumabas pa lang ang reklamo laban sa kanya, kumpiyansa siyang hindi ito uusad. I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move as usual. Dagdag pa ni PBBM, distraction o panira lang sa mga dapat niyang gawin ang impeachment complaint. Bukod sa kanya, meron ding dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ng Pangulo bagamat dumistansa siya. Now, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Sinabi yan ni PBBM sa pangunguna niya sa groundbreaking ng College of Allied Health Sciences Building ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw. Bahagi raw ito ng pagpapaigting ng administrasyon sa public medical education. Alam naman natin na ang Pilipinas kulang ang ating mga doktor, lahat ng mga healthcare workers at madadagdagan sila at para mas maganda, magiging mas maganda ang ating pagbigay ng serbisyo sa kalusugan. Present din ang Pangulo sa oath-taking ng halos 3,000 newly promoted teachers at school heads ng DepEd-NCR. Paraan daw ang promosyon ng mga guro para mapaigting ang tamang edukasyon sa mga paaralan na makatutulong sa kaunlaran ng bansa. No public school teacher should retire as teacher 1 anymore. Your promotion will be a doorway to a better life and a much-deserved recognition for your very, very hard work. Ito na ang ikalawang araw na nakita ng publiko si Pangulong Bongbong Marcos matapos tamaan at makarecover sa sakit na diverticulitis. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5.
Transmitted na sa opisina ni House Speaker Bogie D ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Naghahanda na rin ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling umabot sa kanila ang alinman sa mga reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ipinadala na ng House Secretary General sa opisina ni Speaker Bogie D ang 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang susunod na hihintayin ay ang maisama ito sa order of business ng plenaryo simula sa Lunes. Pero ayon kay House Justice Member at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, hindi niya inaalis ang posibilidad na may maghain ng reklamo mula sa 1/3 o nasa 105 na kongresista para sa fast-track mode o pabilisin ang proseso. Matatandaang sa huling desisyon ng Korte Suprema, naglatag ito ng mga panuntunan kung paano ang gagawin sa fast-track mode. Yan ay hanggat hindi pa nare-refer ang impeachment complaint sa House Justice Committee. Oras kasi na ma-refer na ang reklamo sa komite, umpisa na ng proceedings at epektibo na ang 1-year bar rule. Ibig sabihin, bawal na may maghain ng panibagong reklamong impeachment laban sa bise sa loob ng 1 taon. Kaya si House Justice Chairperson Jervy Luistro umaasang maglalabas na ng amended rules on impeachment ang House Committee on Rules para magabayan ang mga kongresista. So that the entire institution will be guided. Ang dami kasing medyo gray areas doon, no? Sapagkat hindi nga consistent yung decision ng Supreme Court with respect to the existing rules of the House of Representatives. Kumpiyansa naman si House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima na lulusot sa House Committee on Justice ang inendorso niyang impeachment laban kay VP Sara. Saan ka ba nakakita ng bansa na meron ganyan, occupying the second highest official position in government, ay nagbabanta openly, kitang-kita, dun mismo sa bibig niya. The proof there is her own words. This is actually high crime and betrayal of public trust. Giit ni De Lima, kahit pa ang gawing pagkilatis ng sufficiency in substance ay yung tulad ng ginawa sa PBBM complaints, sigurado siyang lulusot ang kanilang reklamo dahil solid ang mga ebidensya. Even we don't agree na kailangan nilang tingnan na kaagad at make a cursory perusal of the supporting evidence. Kasi nga, lagi ko pong inuulit noon during the hearings ng 2 complaint against PBBM, ang kailangan lang allegational sufficiency. Hindi pa yung tungkol sa admissible ba yung mga ebidensya, totoo ba yung mga ebidensya. Sa Lunes, inaasahang may 3 grupo na maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang Senado naghahanda na alinman sa impeachment complaint ni na VP Sara o Pangulong Marcos ang aabot sa paglilitis. Naghahanda ka at hindi natuloy, ay well and good, okay lang. But still, nakahanda kayo because it's part of the job of the Senate. Una namang sinabi ni Senator Robin Padilla na sakaling umabot sa Senado ang impeachment ni VP Sara, gusto niya ng pro-Duterte na Senate President. Hindi naman siguro kailasan man sa inyo. Ayaw ko ng impeachment. Hindi ba obvious? Siyempre, kailangan. From the minority. Sana, inshallah, God willing. Pro-bayan. Ayon sa isang political scientist, gagawin ng Duterte Bloc ang lahat para protektahan ang bise. Ultimately, parang sa game of chess, ang pinupuntirya dito, yung Reyna, no, yung BP, no, yun ang pinupuntirya dito sa game na ito, baka matalo sila talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Palalawigin na raw ng Department of Transportation ng hanggang 5 taon ang validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan. Pero tingin ng ilang grupo, hindi nito nasolusyonan ang tunay na problema kung bakit mabagal pa rin ang proseso sa pagpaparehistro. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagmadali pa raw na umalis si Kim para makapag-renew ng rehistro ng motorsiklo sa LTO. Pero pagdating niya doon, kulang daw ang dala niyang papeles. Ngayon, nagpunta na ako, may kulang pa palang inspection. Kala ko itong papel ko is for diretso na. Yung pala may isa pang inspection for
ownership talaga. Ayun po, mahirap po talaga ang hassle sa akin, pabalik-balik. Ang ganitong hassle sa pagpaparehistro, gusto nang iwasan ng Department of Transportation. Sa News 5, ibinunyag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na inaprubahan na niya ang utos na palawigin ang validity ng rehistro ng mga bagong sasakyan. Kung ngayon, 3 taon, may 5 taon na. Sakop nito ang lahat ng bagong sasakyan, mapapribado, pampubliko at maging mga motorsiklo. Ayon sa mga opisyal ng LTO, ngayon ay 3 taon na exempted sa pagbabayad ng yearly car registration ang mga bagong sasakyan. Ibig sabihin lang nito ay 3 taon na in advance ng mga may-ari ng sasakyan, yung ibinabayad nila sa LTO. Kung may mapatupad yung bagong pulisiya, lalabas na 5 taon ang advance ng mga may-ari ng sasakyan sa LTO. Ayon kay Secretary Lopez, bukod sa bawas abala, mas makakasiguro rin ngayon ang mga motorista na tumaas na ang kalidad at kaligtasan ng mga bagong sasakyan. Pag tignan nyo po lahat ng mga kasa ngayon, lahat ng mga dealers, halos lahat, nag-extend na rin po sila ng warranty to 5 years. So sabi nga po namin, kung itong mga kasa, mga dealers, nag-level up, kailangan din naman ng pulisiya ng gobyerno at least to catch up with that kind of policy. Pero ngayon pa lang, tutol na agad ang Automobile Association of the Philippines. Hindi naman daw kasi nito natugunan ang tunay na hassle sa pakikipagtransaksyon sa LTO na nauuwi sa pamamayagpag ng mga fixer. Pagka ginawa mong 5 taon, sure, na-exempt ka lang na 5 taon sa pagpunta, pero pupunta ka pa rin. So yung underlying issue hindi nasagot. Problema rin daw ito para sa mga hindi nakakatanggap ng notices kaugnay sa no contact apprehension policy. Dahil kadalasang nalalaman lang ng mga ito na may violation na pala sila kapag nagparehistro na sa LTO. Sa ngayon, nasa kamay ng LTO ang pagpapatupad ng 5-year registration validity para sa mga sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Para maghatid ng mga balita sa Frontline ng sports, magkakasama natin si 2-time SEA Games Modern Pentathlon Gold Medalist, Michael Ver Kumali. Michael! Thank you, Cheryl. Pasok na sa semifinals ng Abu Dhabi Open ang mga ace ng Southeast Asia na sina Alex Ayala at Janice Tien. Tinalo lang naman nila ang mga nasa second seed ng tournament. Nasa frontline ng balita niya yan, si Ian Suyu. Game, set and match. Ayala Tien. By 2 sets to love, 6-3. They did it again. Muling nagwagi ang Southeast Asian power duo nina Alex Ayala at Janice Tien na tinaguriang siblings. Pinataob nila ang second seed sa doubles tournament na sina Zhang Shuwai ng China at Cristina Buxa ng Spain. Dominant kagad ang Rising Stars ng Southeast Asian regions sa first set at nakalamang pa ng 3-0. Nagawa pang dumikit na mga kalaban pero nakuha pa rin nila Ayala at Tien ang first set. Game in first set. Ayala Tien. By 6 games to 3. Halos di nagbago ang ihip ng hangin sa second set. Una uling nakapunto sina Ayala at Tien. Nakadikit sina Zhang at Buxa sa isang game. Pero hindi sila muling nakahirit at tinapos na ng siblings ang laban. Everyone, we just won our quarterfinals match today. Super happy! Thank you, everybody! Sunod nilang makakalaban sa semifinals sina Teresa Mihalikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng United Kingdom. Ilang oras bago niyan, umexit naman si Alex sa women's singles tournament. Bigo ang ating pambato kontra world number 11 Ekaterina Alexandrova sa quarterfinals 6-3, 6-3. Tuloy pa rin ang kampanya ni Ayala sa Middle East. Sunod naman siyang sasabak sa Qatar Open. Magsisimula ang WTA 1000 event sa February 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Makakasama natin ngayong unang biyernes ng Love Month para maghatid ng mga frontline na balita sa showbiz ang ating kapatid na si Fatima Abelio. Daghang salamat, Julius. Ug maayong gabi mga kapatid og sa tanang nagatanaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mao na ni ang una sa balitang showbiz. From Wolf to Gang Gang, ang ganap ni Robin Angeles sa upcoming drama anthology na pagsasamahan nila ni Angela Muji. Pero kalma lang mga Rabjol fans dahil pasasayahin muna na nila ang mga kapatid natin sa Dubai. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Para
Parang may fans days na NAIA Terminal 1 nang dumating ang isa sa hottest love teams of today, sina Robin Angeles at Angela Muji. Etong sina ate, nagpalundag-lundag pa. Nagkakagulo, si kuya naman. Talagang di na nakapagpigil at umiksena sa gitna ng interview. Sa gitna talaga na, wait lang. Talaga lang ha, kuya? En route to the Barrio Fiesta Dubai 2026 ang Rabjel. Milestone ito dahil after their movie na A Werewolf Boy ay first ever out of the country trip nila together. Magtatanghal din sila para sa Filipino fans sa Middle East at 1 week silang magsasama. Ang saya kasi natuloy din. Parang ilang beses ko po ina-announce na pupunta kami ni Jella dyan sa Dubai, pupunta kami ni Jella. Hindi naman kami natutuloy. Pero ngayon tuloy na po. Actually, it's only my second time traveling outside of the country. So excited! Yes, I'm so happy! Pagbalik ng Pilipinas, trabaho rin agad ang bubungad sa Rabjel dahil sasabak na sila sa first ever drama anthology nila. Pagbalik po namin, magte-taping na kami. Yes. And we're so excited. As far as we know, this has 4 episodes with 4 different directors and 4 different storylines. Tsaka alam ko may isang story na na parang bagay na sa akin. Hindi na po siya yung parang mayaman na pogi. Sa anthology, ibang imahe ang ipapakita ni Robin dahil gagampanan niya ang isang geng-geng o young stunner. Geng-geng! Yun yung kinalakihan ko eh. So excited na po kung paano yung magiging itsura nun. But for now, abangan ng Rabjel sa Dubai this Feb 8 sa Zabil Park Gate 5, 11 a.m. oras sa Dubai. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa Pulsa Video, concrete mixer nahulog sa bahagi ng Taal Lake. Sa Pulsa Video, Jumper Boy sinakot ang mga kable mula sa umaandar na truck. Ang mga suspect, paldo nga ba o kalaboso? Investors ng Bibingka Business imbis na pumaldo, tila nagoyo. Checking ibinayad para sa interes, tumalbog. At Mark Heras, bakit kaya emosyonal sa kanyang latest post? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Imbis na pumaldo, kalaboso ang isang lalaking sa Pulsa Video na nagnanakaw ng tanso sa isang truck sa Tondo, Maynila. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Paldo! Paldo! Ayan pa, dalawa pa silang umakyat. Paldo ang tropa mo. Napasigaw na lang ang mga nag-video sa dalawang lalaking sumampa sa likod ng truck sa Kapulong Street sa Tondo, Maynila nitong Lunes. Di nila alintana kahit umaandar ang sasakyan. Basta tuloy lang sila sa paghakot sa mga karga nitong tansong kable na parabang sila ang may-ari. Yari kayo kay Orme! Bago matapos ang video, malinaw na nakuna ng uploader ang mukha ng mga kawatan. Nakarating ito sa tanggapan ni Manila Mayor Isko Moreno at agad niyang ipinag-utos na hanapin ang dalawang Jumper Boys. Nitong Miyerkules, naaresto na ang isa sa kanila habang naglalaro ng Cara Cruz. Nahulihan pa itong si alias Boy Paldo ng baril. Panawagan na rin ni Yorme sa kasabwat na sumuko na. Payo ko sa iyo, sumuko ka na. Kasi yung natira yung tanso, mahalang kilo ng tanso ngayon eh. Magkano kilo ng tanso ngayon? 500. Alang kilo ng tanso. Mauubos din niya. Sumuko ka na. Baka mamaya madisgrasya ka pa sa kalsada. Matapos ito, sumuko nga ang kasamahan ni alias Boy Paldo na kinilala namang si alias Jumong, 18 anyos. Pero hindi nagsampa ng reklamo ang ninakawan ng truck driver, kaya no choice daw ang mga otoridad kundi palayain siya. Humarap sa amin ang ina ni alias Jumong para magpaliwanag. Aminado raw siyang natakot nang ipanawagan na mismo ni Yorme ang pagsuko ng kanyang anak. Palimpihit na ako, hinanap ko na siya. Ang kinausap ko siya, dahil nakita rin niya pala, napanood na.
Ngayon nung mapanood niya, sabi ko, nak, sumuko ka. Kasi wala rin kung magtatago ka eh. Lagi tayong kakabahan na hanapin kita. Kaya naman sumuko naman yung anak ko. Depensa ni nanay, naaya lang ni Boy Paldo ang kanyang anak na kumita raw ng pangmeryenda at ekstrang pera lalo't nag-aanap pa raw ito ng trabaho. Ngayon lang naman niya nagawa yan eh. Hindi naman siya totally magnanakaw. Sabi ko, hindi naman siya totally magnanakaw. Kaya humingi ako ng tawad sa mga ginawa ng mga anak ko. Aminado naman si Yorme, kabuhayan ng pagkakalakal doon sa Kapuling Street kung saan nangyari ang pagnanakaw. At jackpot daw sa presyo pagtanso ang ikakalakal. Ito, sumuko. Good for him. Masaya ako para sa nanay niya kasi siyempre pare-pareho naman tayong magulang. Na yung nanay niya magkakaroon ng kapanatagan. Sa ngayon, bagamat laya si alias Jumong, ang kasama niyang si Boy Paldo, kulong pa rin dahil hindi sa pagnanakaw, kundi dahil sa sugal at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagpasaklolo na sa NBI ang mga nagpakilalang biktima ng mag-asawang negosyante. Ang siste, hinihikayat silang mag-invest ng milyon-milyong piso sa bibingka business pero talbog naman ang mga tseke. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mga tsekeng nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Meron ding 2.5 milyon pesos at 1.1 milyon pesos. Ilan lang yan sa mga nakuha ng magpipinsang ito galing Santa Maria, Bulacan mula sa kanilang pinasukang investment scheme. Paldo na sana. Yun nga lang, nang ipapalit daw nila ang mga tseke sa bangko, talbog naman. Dahil dito, nagpasaklolo na sila sa NBI, Fraud and Financial Crimes Division. Sinumbong nila ang mag-asawang nagpapatakbo ng bibingka franchise business na humikayat sa kanilang mag-invest sa expansion ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagbuhos ng kapital dito. Kapalit daw niyan ang mataas na interes buwan-buwan na umaabot sa 3 hanggang 10%. Kaya marami ang mabilis na naengganyo. Noong una, wala naman daw palya sa pagbabayad ng interes ang mag-asawa. Pero nitong 2024, nagsimula ng tumalbog ang kanilang mga tseke. Si alias Aubrey na may tourist bus business, higit 6 million pesos ang naibigay sa mag-asawa. Siyempre, nangihinayang, galit kami. Saka dugot pawis yung aming pinuhunan doon, hindi madaling kitain yung pera. Haloko talaga kami. Para kaming yung na-hypnotize. Ang dating OFW naman na si alias Gary, minumulto ng kanyang investment na umabot sa 32 million pesos. Hindi niya raw akalain na mapupunta sa wala ang kanyang pinaghirapan abroad. Kasi yung amount na yun it was really designed for the family, not for my own or on my own good. So parang isinugal ko yung future nung pamilya ko eh. Sa kabuuan, aabot sa higit 100 milyong piso ang utang na interes ng mag-asawa sa higit 10 biktima na nagrereklamo at tingin nila hindi lang sila ang nagoyo. She speaks well. She's a salesperson, I would say. She can really make you believe, to trust them. We really want also the other victims to come up and, just reach out to us and we will help, for us to get the justice that we all want. Sa isang pahayag, itinanggi ng mga may-ari ng bibingka franchise business na scammer sila. Lehitimo umano ang kanilang negosyo. Isa raw sa patunay dyan ang mga nauna ng kaso laban sa kanila na ibinasura ng prosecutor dahil sa kakulangan ng ebidensya. Handa rin umano ang mga may-ari na maglabas ng mga dokumento sa tamang ahensya kasabay ng panawagan na igalang ang due process. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Binugbog at pinagsasaksak hanggang sa halos lumabas na ang laman loob. Ganyan ang brutal na sinapit ng isang lalaki sa kamay ng mga nakaaway niyang magkakapatid. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal, Kayla Makantan. Gabi ng Pebrero 4, nagiinuman sa barak sa Tiringca, Batuan. Ang magkakapatid na sina Christian, Ryan at Lester Marbebe. Kasama rin nila sa inuman ang 25 anyos na si Arnold Baris. Habang sila'y nagkakasiyahan, abalang naglalaro sa cellphone ang kapatid ni Arnold na si Ariel. Maya-maya,
bigla na lang daw itong nakarinig ng kumasyon. Nakita na lang niya na pinagtulungan na yung kapatid niya, binubugbog po at sinaksak po. So, nung tinanong namin siya kung ano bang dahilan, nilabat na humantong sa ganung sitwasyon. Kung hindi niya po alam yung may nasabi yung isa na nag-bitagli yung isa, tapos isa na kasundo hanggang nauwi sa pag-aaway. Halos lumabas na ang lamang loob ng biktima sa tindi ng kanyang mga tama. Nadala pa siya sa ospital ng kapatid, pero agad ding binawian ng buhay. Ang mga sospek, mabilis na umiskapo, pero nahuli rin sa hot pursuit sina Ryan at Lester. Nang tanungin kung bakit nila nagawa ang krimen, tila nagturuan pa ang dalawa. Yung sabi niya po sa akin is, kailan na time. And nakasama lang po siya kasi gimitin daw siya ni Ryan para tumakas kasi baka madamay siya. Wanted pa rin ang kuya nila na si Christian. Sa sinumang makapagbibigay impormasyon, agad lamang pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kritikal ang isang construction worker matapos magka-landslide sa ginagawa nilang 3 palapag na bahay sa Magpet, Cotabato. Nagtatali umano ng kable sa first floor ang construction worker na kinilalang si Alan Lasib nang biglang gumuho ang lupa. Natabunan nito si Lasib. Tulong-tulong ang kanyang mga kasamahan sa paghukay para siya ay masagip. Tagumpay naman nilang nahugot sa lupa si Lasib pero wala na itong malay at nagdurugo na rin ang bibig. Agad siyang itinakbo sa ospital at patuloy pang pinagagamot. Patuloy pang iniimbestigahan ang naging mitsa ng pagguho ng lupa. Pinalikas na ang mga residente sa ilang lugar sa Cebu dahil sa bahang dulot ng bagyong Basyang. May ilang residente rin daw na nagpusa ng lumikas dahil sa trauma ng mga nakaraang bagyo. Narito ang Frontline Report. Ginising ng malakas na ragasan ng tubig ang mga taga-Sitio Harden sa Barangay Carmen sa Toledo City, Cebu. Habang bumubuhos ang ulan, tuloy pa rin ang pagtaas ng tubig. Kaya mga residente hindi maiwasang mabahala. Si Saka na gyud maayo ang tubig, nagpadayon gyapon siya Saka no. Tanawon ninyo. Di na makitang footbridge. Then kusog na ang bulog sa tubig oh. Ang tent namang ito sa Argao, Cebu, nilipad ng malakas na hangin. Buti na lang, nakuha rin ito agad ng mga responder. Sa probinsya ng Cebu, 8 LGU ang nagpatupad ng preemptive evacuation. Kabilang dito ang Talisay City. Si John Ray, inabutan naming bit-bit ang mga gamit. Nakatira siya sa tabi ng Mananga River, kaya nagkusa na siyang mag-evacuate. May trauma na raw kasi sila ng kanyang pamilya sa naranasan noong bagyong Odette at Tino. Affected yung ulan, nalakas naman yung tubig. So it's better to mag-evacuate mo na bago yung tubig. Trauma na po kami. Mas better na mag-evacuate na muna kami. Yung mga magulang kasi, yung ating mga magulang kasi is senior citizen. Sa Barangay Litmon, itinaas na ng mga mangingisda ang kanilang bangka sa dalampasigan. Wala na ring tigil ang pagbabantay ng disaster teams sa command center sa Cebu City. Si Governor Pambari 4 na nasa China para sa isang official trip, napauwi nang mabalitaang tatama sa Cebu ang bagyo. Hindi ko mahimutang dito doing diplomatic job knowing that kita diri na yung maabot nga Basyang. So what's the point? Nabahin yun ako na so I decided na to come back yun. Di lang yun mo kumpiyansa pareha sa Tino. No? Inikot niya ang ilang ilog gaya ng Mananga River. Umapaw ito noong bagyong Tino, kaya maraming bahay ang na-wash out. As of now, ang atong PDRRMO nagpadala na ta og mga equipments, rescue o clearing equipments dito sa south. As predicted na as it is being predicted na adto mo hit ang Basyang. Nauna nang sinuspende ang lahat ng tourism activities at isinara ang ilang waterfalls bilang pag-iingat. Binawalan na rin mo ng pumalaot ang mga mangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Isa pa rin ang sakit sa puso sa mga nangungunang cause of death ng mga Pilipino. Base yan sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang nakalulungkot po rito, pabata ng pabata ang mga inaatake. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
Madalas nang inaalalayan ang 66 anyos na si Aling Shani. Konting lakad lang kasi, hingal na siya dahil sa sakit sa puso. Noong 1 taon nga, nanikip ng husto ang kanyang dibdib matapos siyang mapagod. Yung malakas yung kabog ng dibdib ko, tapos bilang parang piniga na ganyan, tapos parang may nakadagan na isang kaba na bigas. Tapos hindi na ako makahinga. Ngayon, marami ng pang-maintenance si Aling Shani, pero hindi raw lahat kaya niyang bilhin. Pag hindi ako nakatake ng medicine, talagang nahihirapan ako. Bawat lakad ko, nakasakay ako ng tricycle. Hindi ko kaya maglakad. Nahirapan ako. Sa datos ng Department of Health, 36% o nasa 1 sa bawat 3 Pilipino ang may sakit sa puso noong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, isa pa rin ito sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa. Pero ang mas nakababahala ayon sa mga eksperto, pabata ng pabata ang mga nagkakasakit at inaatake sa puso. Dati, ang alam natin, ang inaatake 40, 50, 60. Ngayon, we've seen patients na 28, 29, 30, 34, inaatake na rin. Last year, mga around 10 siguro ang nakita ko na 20s and 30s na inatake mismo na nirefer sa akin para operahan. Isa lang ang nakikita nilang dahilan dito, ang unhealthy lifestyle. Yung ating bisyo, Yossi Alak, mas batang na-starta ng mga tao sa edad, no? Pangalawa, yung timbang. Lalo sa Pilipinas, sanay tayo ng mga Itolyoken, no? Pangatlo, mas sedentary na tayo ngayon talaga kumpara dati. Before the pandemic, walang mga application na restaurant na delivery sa bahay. So lahat ng mga ganyang bagay ay rason para masira ang katawan at maagang magdulot ng atake sa puso. Pero ano ba talaga ang nangyayari kapag may heart attack? Sa medical emergency na ito, bigla ang nababarahan ang daloy ng dugo papunta sa puso. Kadalasan, komplikasyon na ito ng iba pang non-communicable diseases gaya ng hypertension, diabetes at iba pa. Nagkakaroon ng bara sa puso sa mga rason tulad ng kolesterol, ng yosi, ng diabetes, ng high blood. So nahihirapan tuloy ang puso na mag-contract, mag-pump. No? So dahil may bara, masakit ang dibdib. Kabilang sa mga sintomas ng heart attack ang pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, pati pananakit o discomfort sa panga, leeg, likod o di kaya sa isa o parehong braso at balikat. Pag nakaramdam niyan, agad na magpatingin sa doktor. Kung tutuusin, pwedeng maiwasan ang sakit sa puso. Kaya ngayong Philippine Heart Month, paulit-ulit na paalala ng mga doktor, pairalin ang disiplina sa sarili. Sa pagkain, iwasan ang sobrang taba, tamis at alat. Gawing regular ang pag-ehersisyo at pagpapacheck up sa doktor at umiwas sa anumang klase ng bisyo. Ang sobra ay laging hindi maganda. So kung may high blood, nagagamot, cholesterol, nagagamot, diabetes, nagagamot. Pag napabayaan sila, atake sa puso. So ang puso ay laging dulo. Ang atake ay traidor. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Viral ang pahayag ni Bretman Rock tungkol sa kalahating milyong pisong donasyon niya sa dati niyang school sa Cagayan. Muntik daw kasing ibulsa ang pera. Ayon kay Bretman, naghinala ang ilang guro dahil tahimik daw ang school principal kung saan nagpunta ang pera na diretsong ipinadala sa kanya. Kaya naman ang nanay ni Bretman humingi ng resibo at sinigurong lahat ay nakadocument. Pero sagot ng principal, hindi raw totoo ang paratang na muntik ibulsa ang pera. Ayon sa kanya, nag-iingat lang siya dahil baka raw scam pala ang donasyon. Pero kalaunan ay buong 555,000 pesos din daw ang ibinigay niya sa treasurer ng PTA para sa mga proyekto ng paaralan. At meron din daw siyang patunay niyan. Sa ngayon, walang pangtugon si Bretman Rock sa pahayag ng principal. Susunod sa pulsa video, concrete mixer nahulog sa bahagi ng Taal Lake. Viral na jeepney driver matapos mag-counterflow at nang belat sa nakalitang motorista, eksklusibong nakausap ng News 5. At PLDT high-speed hitters na sweep ang Creamline Cool Smashers sa unang laban nila sa PBL All-Filipino Conference. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video, ang pagtaob ng isang concrete mixer sa Batangas. Ang truck tuloy-tuloy na nahulog sa lawa ng Taal. Narito ang Frontline Report. Sa kalsadang ito malapit sa lawa ng Taal sa Barangay Wawa sa Tanawan, Batangas, dumaan ang concrete mixer truck nang biglang tumaob sa lawa ang truck. Kung pagmamasdang maigi ang video, makikitang nawasak ang bahagi ng kalsada, kaya nahulog sa lawa ang truck. Ang lalaking ito naman, sinubukan pang tumalon sa kalsada. Pero masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sa lawa na lang siyang tumalon. Nagtamo siya ng minor injury. Ayon naman sa uploader ng video, ligtas ang truck driver. Hindi pa rin daw naaalis sa lawa ang nahulog na truck at wala pang pahayag ang lokal na pamahalaan tungkol sa nasirang kalsada. Sa Batangas Bawan Bypass Road sa bayan naman ng San Pascual sa Batangas, Presidente bypass ngayon lang. nakakasalampak sa kalsada ang mga estudyanteng sakay ng nadisgrasyang jeep. Madaling araw kahapon, papasok sana sila sa eskwelahan nang mabangga ng pick-up. Sa lakas ng impact, tumilapon palabas ng jeep ang mga pasahero. Ineng ano? Kung gagalaw ha. Naku, ang dami. Ayon sa MDRRMO San Pascual, 15 sa mga sakay ng jeep ang nasugatan. Karamihan sa kanila, pawang mga minor de edad. Kabilang din sa mga nasugatan ang driver ng jeep na si Maximo Alcozar, pati ang pick-up driver na si Rian May Castillo. Sa ngayon naman, nasa pangangalaga ng barangay ang mga tumilapong gamit ng mga biktima ng aksidente. Ayon sa San Pascual Police, may kabilisan umano ang takbo ng pick-up kaya nangyari ang aksidente bagamat patuloy pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Tumatanggap na ang ilang palengke ng digital payment. Pero paano kaya sa mga lugar na mahina o walang koneksyon ng internet? Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mamamalengke pero walang cash? No problem, dahil maski mga palengke ngayon, high-tech na. Inulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of the Interior and Local Government ang Paleng QR program noong 2022. Maski mga nagtitinda sa palengke, tumatanggap na rin ng bayad gamit ang mga e-wallet o apps ng mga bangko. Para kay Jessa na nagtitinda ng gulay sa Kamuning Market sa Quezon City, malaking tulong ito. Hindi na nagsusukli. Mostly kasi hirap kami sa barya ngayon. So, di ka na magsusukli. So, mas convenient naman po talaga. Sa ngayon, mahigit 900 palengke na sa buong Pilipinas ang nasa ilalim ng Paleng QR program ng BSP. Humingi na rin ng tulong ang BSP sa Department of Information and Communications Technology. Talagang kailangan namin yung help ng DICT for connectivity. We're listing down all the places na medyo mahina yung connectivity and they will be helping us. Ilan sa mga priority areas ay ang Metro Manila. Kabilang na dyan ang palengke ng Pasig kung saan maraming dead spots. Magbibigay ang DICT ng satellite internet connectivity, fiber o LTE connection. Depende sa magiging pangangailangan ng isang palengke. Sana, pag lumabas na yung e-receipt at saka e-invoice, kung electronic na yung cash mo, electronic na rin yung resibo mo. Kapag nakapagbigay na rin ang listahan ng BSP sa DICT ng mga palengke mangangailangan ng internet connection, maaari nang makakuha ng pondo mula sa Department of Budget and Management. Bukod sa pagsasaayos ng signal, marami pa rin dapat gawing trabaho ang Bangko Sentral para maengganyo ang mga Pilipino na gumamit ng teknolohiyang ito. Kabilang na ang mga nakatatanda. I noticed then when we go back, so at least nandun naman na the QR code is accessible. Yung senior citizens are more hesitant to use. So yun talaga, there's like an age generation na we have to, maybe, I'm not sure if we have to focus on the senior citizens on how they should use QR code. Parami na ng parami ang gumagamit ng digital payments. Ayon sa datos ng BSP noong 2024, mahigit kalahati ng mga transaksyon ay digital na.
Samantalang kung pagbabasehan ang halaga ng ginastos gamit ang digital payments, umaabot na ito ng halos 60%. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Na-sweep ng PLDT high-speed hitters ang full-force Creamline Cool Smashers sa unang laban nila sa PVL All-Filipino Conference. Sinubukan ng Creamline na pahabain ang laban at nagka-23 all-tie pa sa third set. Pero kumonekta ang isang cross-court hit ni Davison at sinundan pa ng block ni Jovi Prado para selyuhan ang panalo. Naka-26 points si Davison para pangunahan ang PLDT. Aminado si Davison na hindi naging madali ang laban ngayong kumpleto na ang lineup ng Smashers. Habang si Gemma Galanza naman nakakabalik lang dahil sa injury, nangakong babawi ang Cool Smashers. You know what? They were pretty intimidating when they came out. I'm not gonna lie. Like, all of them were complete, and you know, I knew that it was gonna be a hard match. But you know, like I said, I'm just happy that we were able to win tonight. Sad talaga na kinulang kami lahat. Pero alam naman din namin na yun nga, tagal na namin magkakasama, magkakakilala. So, alam din namin na makakabawi kami next week at sa mga susunod pang games. Opisyal nang inanunsyo bilang bagong alas Pilipinas Women's Head Coach si Ty Bundit. Reunited si Coach Ty kay Gia de Guzman na kasalukuyang captain ng national team. Papalitan ni Coach Ty ang Brazilian na si Jorge De Brito. Susubukan din niyang wakasan ang gold medal drought ng Alas Women's. Dati na rin nanguna si Coach Ty sa ilang teams sa UAP, Spikers Turf at PVL. Nakatatlong championship pa siya sa Creamline Cool Smashers. Susunod, jeepney driver na binansagang Boy Belat. Eksklusibong inuwento sa News 5 ang dahilan ng kanyang pag-counterflow. Davao City Police nagkasa ng manhunt operation dahil may presong nakatakas. At yung maong aktor na si Paquito Diaz, sinundo raw ni FPJ bago ang kanyang huling hininga. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Eksklusibong pinaliwanag sa News 5 ng viral jeepney driver na binansagang si Boy Belat kung bakit siya nakipag-alitan sa isang motorista sa Cainta Rizal noong Martes. Git niya, nasiraan daw kasi siya ng jeep. Narito ang exclusive Frontline report. Handa po akong magpa-drug test. Sa lahat na nagsasabing adik ako. Ito ang matatapang na sagot ng jeepney driver sa mga netizens na nambabash sa kanya matapos mag-viral ang kanyang pangaharang sa isang motorista sa Cainta Rizal noong Martes. Humiling siya na pangalanan na lamang bilang alias Mark. Sa video, kitang binabaan ni alias Mark ang kaharap na motorista at sumenyas. Pero ayaw magpatinag ng motorista. Kaya bumalik si alias Mark sa kanyang sasakyan, dinampot ang cellphone at kinunan din ng video ang kaalitang motorista. Ano, mukha mo, tutukan tayo, tutukan, bobo! Kasignan ako, bobo! Base sa mga posts sa social media, nag-counterflow daw ang jeepney driver. Pero paliwanag ni alias Mark, nasiraan siya kaya papunta sana sa gasolinahan. 3 beses daw siyang nakiusap sa motorista na pagbigyan siyang makaliko. Pero nagulat na lang daw si alias Mark na vinividyohan na siya. Nung unang baba ko po, kinakausap ko sila. Nakikiusap ako na sira yung jeep, nakasignal ako, nagpapadiesel ako. Ayaw pakinggan, nakiusap ko ulit ako. Ngayon, ayaw pakinggan, ayaw magsalita. Kaya ako po sila nadilaan. Kasi parang binubuli po nila ako habang nagpapaliwanag eh. Pinatotohanan naman ng nakakitang kapwa jeepney driver na nasiraan si alias Mark. Galing yun sa sira ang jeep, pumapal yan. Kaya ang ginawa niya, nag-counterflow
gumilid na lang siya para makapagkarga po. Sa kabila nito, inalarma ng LTO ang jeep. Kamot ulo tuloy ang operator na pinaplano na raw talaga sanang ibenta ang jeep. Ayoko na po talagang magsasakyan. Bala ko po kung pwede ko lang ibenta ng mura, ibenta ko na po. Hirap magsasakyan. Nadagdag pa po itong problema ito. Hindi ko po akalain nangyari sa akin to. Sa February 12, pinahaharap sila sa LTO para magpaliwanag at alamin kung meron talaga silang pananagutan sa nag-viral na insidente. Sa ngayon, wala pang pahayag sa issue ang nakaalita ni alias Mark. Pero hiling na lamang ng jeepney driver, huwag na lang idamay ang kanyang pamilya sa pagkakabansag sa kanya bilang Boy Bella. Pasensya na rin po, emotional rin kasi pinagtatawan nga ako, hindi naman mapagay sa kanila eh. Sana hindi na po pinalaki yung issue. Kasi nakikiusap po ng maganda sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap sa isang presong nakataka sa custodial facility ng Davao City Police Office. Pasado 2:00 kaninang madaling araw, nadiskubring nakapuga ang inmate. Kinilala siyang si Alfred Ismael Doydoy Matute. Itinuturing siyang high-value individual na nakulong sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Patuloy pa rin inimbestigahan kung paano siya nakapuslit. Sa gayon, panawagan ng Davao City Police sa sino mang makapagbibigay impormasyon, agad na makipag-ugnayan sa kanila sa mga numerong nasa inyong screen. Maglalaro bilang guest team sa PBA Season 50 Commissioner's Cup ang Macau Black Bears. Inanunsyo yan mismo ng liga matapos ang pagpirma ng Memorandum of Agreement sa Black Bears. Nakaschedule ang opening ng mid-season conference sa March 11 pagkatapos ng All-Star Weekend. Nakapaglaro na rin sa parehong tournament ang Bay Arena Dragons at Hong Kong Eastern. Defending champions ng TNT tropang 5Gs na pinangunahan noon ni Ronde Hollis Jefferson. At yan muna ang latest sa Frontline Sports. Ako po si Michael Vercomaling, your sports bro. BFF hanggang sa huli. Ganyan ikinuwento ni Joco Diaz ang pagkakaibigan ng kanyang ama na si Paquito Diaz at the King Fernando Poe Jr. Si Paquito tila sinundo pangaraw ni FPJ. Sa programang Julius Babaw Unplugged, masayang ikinuwento ni Joco ang samahan ng dalawang Pinoy movie icons. Nag-upisa bilang isa sa goons si Paquito kay FPJ hanggang sa nagustuhan na siya ni The King. Manager nga ang tawag ni Paquito kay The King. Kwento ni Joco hanggang sa mga huling sandali ng ama ay napakita raw nito ang kaniyang manager. Ilang oras kasi bago pumanaw si Paquito, napansin nilang nakatitig lang daw ang aktor sa isang parte ng kanilang bahay. At nang tanungin kung ano ang kaniyang tinitingnan, sumagat ang daddy, manager. Pero malalim na yung, mabagal na yung salita niya, manager. Siyempre, ang nanay ko, tanong ulit. Oo. Nasasama ka. Manager yan eh. Susunod, baby, sa South Cotabato, may bukol sa leeg na palaki ng palaki. Paano kaya ito magagamot? Hiling na bangka para sa mga guro na dumarayo pa sa isang malayong isla sa Sorsogon para lang makapagturo, tinupad ng Talagang Kapatid Foundation. At Helen Gamboa Soto, palaban, hindi lang sa pagluluto, kundi pati sa sayawan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kinailangang sumailalim sa gamutan ng isang sanggol sa South Cotabato. Nasa bukol nito sa leeg ng ipanganak. Habang tumatagal ay lalo pangaraw itong lumalaki. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico.
Panay ang iyak ng magtatatlong buwang sanggol na si Caleb dahil sa malaking bukol sa kanang leeg. Bawat iyak niya, masakit din sa damdamin ng kanyang inang si Angel. Sobrang hirap po, araw-araw mo makikita yung baby mo na ganito, sir. Sobrang sakit po. Bunsong anak si Caleb ng 24 anyos na si Mommy Angel mula Tantangan, South Cotabato. Kwento ni Mommy Angel, nang isilang niya si baby Caleb noong Nobyembre, nagulat na lang sila na may bukol ito sa leeg. Nagulat po yung midwife. Hindi po kami makapaniwala ni partner, sir, kasi pangalawang baby ko na po yon, si baby Kay. Agad na pinatingnan sa doktor ang bata. Ang diagnosis, cystic hygroma. Bukol yan na may lamang likido na karaniwang tumutubo sa bandang leeg o ulo ng sanggol. Because there is an abnormality doon sa lymphatic vessels. It has no means para pumasok siya mismo sa lymphatic circulation, which is the normal thing. So na-accumulate yung fluid doon. Imaginein mo yung lobo na nilagyan mo ng tubig. So basically, ganun ang itsura ng hygroma. So para siyang may plastic, tapos nilagyan mo ng fluid. Ayon sa mga eksperto, benign o hindi naman ito cancerous, pero importante na ito ay maagapan. Lumalaki siya ng lumalaki. So ngayon, kapag lumaki na siya, yun na. Magkakaroon na tayo ng problema sa mga surrounding structures niya. Particularly, yung trachea natin. So pagka nadidisplay siya, mahihirapan na siyang huminga. Habang tumatagal nga, palaki na ng palaki ang bukol ni baby Caleb. Ito lang po talaga, sir. Maliit lang po talaga siya. Parang ganito lang po kalaki, sir, oh. Ganito lang siya kalaki. Nung nag 1 month po siya, and then sa ngayon po, sobrang laki na po talaga. Bali, umiiyak po talaga ako araw-araw. Meron pong posibilidad na mahirapan na po si baby maghinga. Kaya po natatakot po talaga kami, kaya kailangan po talaga ni baby mapagamot, sir. Sabi naman ng doktor, maaaring madaan sa sclerotherapy ang cystic hygroma. Isa itong procedure para mapaliit ang bukol. Pwede ring subukan ang operasyon. Pero sigurado mangangailangan sila ng panggastos dito, kaya humihingi sila ng tulong. Kung pwede ko lang po kukunin yung sakit ni baby, ginawa ko na po. Gusto ko pong lumaki si baby na maging normal, hindi binubuli, sir. Makapag-aral po siya ng normal, makapaghalubilo sa ibang tao na hindi po siya sinasabihan ng ganyan na may bukol po, at para po sa susunod maabot niya po yung mga pangarap niya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Tinupad ng Alagang Kapatid Foundation ang munting hiling na bangka ng isang guro mula sa Huban, Sorsogon. Gagamitin niya at ng iba pang guro ang bangka para makapagturo sa mga residente sa isla. Narito ang report. Mababa ang literacy rate at kaunti lamang ang nakapag-aral sa isla ng Barangay Sablayan sa Huban, Sorsogon. Mabuti na lang at nandyan ang alternative learning system teacher na gaya ni Warlito Guerrero. Siya at ang ilang kasamahan na mismo ang dumarayo sa isla para magturo sa mga gustong mag-aral pero kapos sa buhay. Mission ko sa buhay ko na andito na ako sa LS na gusto ko walang matira, walang maiwan sa bawat barangay ng Huban na hindi nakakapagtapos ng high school and elementary. Pero hamon sa magiting na guro ang mahal na gastos sa transportasyon papunta sa isla at pabalik. Kaya naman dumulog si Teacher Warlito sa Alagang Kapatid Foundation para humiling ng bangka. Agad yang tinugunan ng Alagang Kapatid sa tulong ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at ng Latter-day Saints Charities. Nagbigay ang simbahan ng 400,000 pesos para sa motor bangka na kasya ang hanggang 30 tao. Bukod sa pagiging service boat ng ALS, nagagamit din ang donasyong bangka sa transportasyon ng mga pasyente at mga residenteng ililikas sakaling may kalamidad. Naging emosyonal naman ang adult learner na si Minerva de Lima. Naghatid din ng iba pang first aid equipment ang Alagang Kapatid at ang Latter-day Saints sa mga residente sa isla.
Maraming salamat sa TV5 Alagang Kapatid Foundation sa paghahanap o pagdudugtong para magkaroon kami ng tutulong sa amin, magkaroon ng organization na magtutulong para magkaroon kami ng bangka. Maraming God bless you, Alagang Kapatid and TV5. Bago ang pagluluto ng masarap na pananghalian, pinabilib muna sa sayawan ng mag-inang Helen at Shara Soto ang Dower Cats. Ayun, no? Hindi nga. Binibigla nyo naman yung mag-ina eh. Sasabay mo tayo lahat yan eh. At 80 talaga namang Tita Helen still got the moves. Ganyan din sa pagluluto dahil simula nga bukas muling pasasarapin ng From the Helen's Kitchen ang ating weekend tanghalian. Lalo pang espesyal ang new season dahil makakasama niya ang kanyang bunsong anak na si Shara. Ang bagong potahe, syempre kasabay ng mga bagong kwento kasama ang kanyang mga bisita. From Helen's Kitchen simula bukas 11 a.m. bago mag-Itbulaga. Susunod, funk version ng isang kanta ni Kuya Will. Bagong dance trend online. At mga kaibigan ni Mark Heras nag-alala sa pinost niyang emotional niyang video online. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nag-alala ang mga kaibigan at katrabaho ni Mark Heras kasunod ng kanyang mga post online. Ang tinaguriang bad boy ng dance floor umiyak sa video. Ipinost ni Mark ang video kahapon ng kanyang IG account. Liban sa kanyang maikling caption na kulong sa sistema, quote-unquote, wala nang ibang detalye ang post. Dahilan para mag-alala ang mga kaibigan ng dating aktor-dancer. Abot-abot ang kanilang pagpapaalala kay Mark na marami ang nagmamahal sa kanya, handang makinig at umalalay kung kailangan. Wala pang pahayag si Mark kaugnay niyan. Armies, attention please! May bagong pasabog ang BTS. Welcome to Arirang Era. At may bagong beses ang concerts niyo. Yan ang official BTS Lightstick version 4. Dahil hindi lang siya glow, abay smart din. May bagong design, may accessories at may sariling app. Sa app, makikita mo ang venue map. May concert history din na parang resibo ng pagiging loyal army. Eto pa, may color shaking feature ang light stick. Random colors pang party, pang feels at pwede pang gawing mood lamp sa bahay. Iisang fandom, iisang ilaw. Yan ang BTS. At ito ang Arirang Era. Ug mao kini ang mga balitang showbiz karong adlaw sa Biyernes. Ako po si Fatima Abelio. Sa mga kapatid nating mahilig sumayaw, ito ang bagong trend para sa inyo, ang buksan mo. Buksan mo. O, panoorin natin to, Yeng. Pati na ikaw Fatima. Baka pagawa namin to sa iyo mamaya, para makita namin kung paano. Baka ikaw ang gagawa. Ha? Tinangan natin muna, di ba? Sige nga. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Chicadora. Kung sawa na ang lahat sa Ale Dance Trend, eto naman ang subukan nyo mga kapatid. Ang buksan mo, but make it funk. Buksan mo, papasukin mo na. Yan nga ang bagong sinasayawan ngayon online. Ang buksan mo na 2007 novelty version ni Willie Revillame. Dahil nga sayawan ang usapan, syempre playlist yan sa Zumbahan. Baray ni ate speed up version yan. Pwedeng sabihin nyo to. Doon naman tayo sa mga kinareer version. Ko'y nahihirapan na. Ano pa ba? Dahil
Dahil halos naikutan nyo ang buong court, bigyan ng jacket yan! Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Ballroom ba ka mo? Laban dyan ang mga to! May chocolate. Aray ko! Pwedeng sabihin nyo to sa Sandali! May chill version din naman kasi, gaya nito. Dancer na dancer, diba? At meron ding seryoso na para bang audition piece niya sa sasalihang dance group ito. Parang your move sounds familiar. Char! Pwedeng sabihin nindo sa Kahit pa nga dance trend talaga yan. Dahil Pinoy tayo, dapat may entry ang mga singers dyan. May Bicolano version. E padadaig ba ang mga Bisaya? Dili uy! Kung gusto nyo pa, eto, at may pa-drum and lyre pa nga. Oh, sino pang may mga entry dyan ang buksan mo? Sabi ni Kuya Will, tag nyo sila sa Willionario. Malay nyo, swertehin kayong mabigyan ng premyo. Kuya Will, bekin naman. Nakakaindak nga naman ang funk version na yan ng buksan mo. Pwedeng exercise playlist mo. Subukan natin this weekend. Galaw-galaw tayo mga kapatid. Bawas stress para iwas din sa... Saan mo papasukin ako? Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Chicadora, News 5. Ano yun? Ano? Gagawin ba natin Kaya yun? mo ba? Basic. Basic. Oh, maraming version. Ito yung pinakasimple. As a former co-host, papasukin na. Wait, ayun na. Bulaklak para sa'yo. Na mahalin mo. Ganun Oh, lang. ulit. Hirap eh. Solo. Buksan mo. Noon, papasukin ako. Solo, kaya mo yan. Sumama ka para masaya. Buksan mo. Mabigyan tayo. Buksan. Buksan mo. Papasukin ako. Oh, Bulaklak bulaklak. para sa'yo. Sa'yo. Tapos, ganun lang po. Ganon. Mabilis lang yun. Okay. Talaga, ihirit ka pa talaga. Okay na eh. Bibigyan daw ng pa-premyo eh. Total naman, sige. Sige. Para sa'yo to. Para sa'yo itong gabi to. Sige, Okay. 1, 2, 3, go mo. Papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Ganon! Abangan niyo bukas, may panibago na naman kayo sa Yawan na itatampok sa pagtatapos po ng Frontline Pilipinas. Lagi na po yan, ha? Regular na yan, segment na yan. Pero eto, Uy, may surprise kami sa'yo. Surprise ba yan? happy birthday! Ano to you? Nawala yung apoy. Ulitin natin. Dito. Nawala yung apoy. Okay na? Pasok po. Okay. Lagyan natin ang apoy para maganda. Okay. Bukas pa ho. Bukas pa. Happy birthday, Yeng! Happy birthday! Salamat, of course, News 5 sa management and of course, sa Frontline Pilipinas. Wish, ano ba nakalagay ko? How young are you? I turn 25 tomorrow. Okay. That's what you call fake news. 52 binaliktad ko lang, baka makalusot eh. Okay. Happy birthday to you. Okay, Happy sayaw. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Marami pong salamat. To you. Parang busog na busog kayo. Fiesta ro, fiesta. Marami pong salamat. Maraming salamat sa mga bumabati na ngayon. Hindi ko na po kayo masagot. Again, thank you. Inday, dito ka. Hindi ako sanay ng Inday, Fatima. Thank you. birthday, Sayawan happy mo na lang weekend. ako. Yun na lang regalo mo ulit. Paano? Abangan nyo ulit kami dito sa TV5 sa Monday, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.